Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 4:59 ng umaga. Gising-gising na po at bangon na lalong-lalo na para sa ating mga kababayan na maghahanap po ng trabaho ngayong araw. Aba, naku, makikiisa po ba kayo sa malawakan job fair dito sa Metro Manila? Aba, dapat po this time ay kayo po ay naghahanda na. Huwag pong kakalimutang mag-breakfast ha. Kailangan nyo po yan para po yan sa lakas at talas ng inyong pag-iisip. At syempre, i-double check na po yung mga kailangan dadalhin. Kayo po ba ay kumpleto na ang kopya ng resume, may dala ka pang ballpen, at kumpleto pa ang inyong mga supporting documents, inyong mga ID, at syempre dapat po hindi rin mawawala ang pagbaon ninyo ng confidence. Aba, kung ano man ang mga posisyon na inyong a-applyan ngayon, good luck. At ngayon po, para magabay naman kayo sa magiging lagay na ating panahon para sa mga susunod na oras, ay samahan niyo po kami sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. At mula po, yan po ay Lunes hanggang Linggo, handa po kami magbigay sa inyo ng pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Mapapanood din kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, May 1, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Mga kababayan, sa araw na ito ay pinagdiriwang po sa buong bansa ang Labor Day. Alam niyo ba na ang unang Labor Day celebration ay nangyari noong May 1, 1903 na pinangunahan ng First Labor Federation sa Pilipinas. At yan nga po itong Union Obrera Democratica de Filipinas. Noong araw na iyon, libo-libo manggagawa ang nagmarcha para sa kanilang mga karapatan. At para po sa taong ito ng 2014, ang tema ay sa sipag, tiyaga at talino, buong mundo saludo sa manggagawang Pilipino. Sa araw na ito, bibigyan po natin ng halaga ang mga Filipino workers at ang kanilang kontribusyon sa pag-angat ng ekonomiya sa ating bansa. Kaya naman sa lahat po ng mga Pilipinong manggagawa, araw niyo po ito, kaya mabuhay po kayong lahat. At kaugnay nga ng Labor Day, nais ipagbigay alam naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang tungkol dito sa free ride ng Pasig River Ferry System. Ongoing pa rin naman po yan within this week. Yan po ay libreng sakay from 6 a.m. to 6 p.m. Pero bilang observance sa Labor Day, wala pong operasyon ngayon. Yan po ay May 1, 2014. At kaugnay pa rin ng Labor Day, lifted pa rin po ang number coding scheme sa lahat ng areas dito po yan sa Metro Manila. At hindi lang po yan, ako, magkakaroon din po ng libreng sakay sa LRT at sa MRT. Naku, tamang-tama. Para sa mga manggagawa o mga empleyado, libre po ang sakay sa LRT 1 and LRT 2. Yan po ay from 7 a.m. to 9 a.m. at yan po ay 5 p.m. to 7 p.m. Para naman sa MRT, yan po ay mangyayari 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. Ipakita lang po ang inyong valid ID bilang patunay na kayo ay isang empleyado o manggagawa para ma-avail ang free ride na ito. At bilang pagbibigay daan pa rin sa Labor Day, ang Embassy po ng United States in Manila at iba pang mga affiliated offices ay magsasara rin ngayong araw. Magre-resume po ang regular services sa Friday o yan po ay bukas, May 2, 2014. At eto naman, ayon po sa Department of Labor and Employment o DOLE, more than 77,000 job vacancies naman na nag-iintay para sa mga naghahanap ng trabaho sa Metro Manila sa 17 branches ng SM Malls. Maganda pagkakataon ito para sa lahat ng mga graduates at sa lahat ng nangangailangan ng pagkukunan ng kanilang income. At sa lahat po na makikiisa sa job fair na yan, good luck po sa inyo at sana'y mahanap nyo ang trabahong angko para sa inyo. At para naman po malaman po natin kung ano nga ba ang mga dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon sa araw na ito. At our first day of May, makakasama po natin si Mr. Mena Mendoza na weather forecaster na Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Amor, at magandang umaga din sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, kahapon po ay isang severe tropical storm na itong Bagyong Tapa na binabantayan po natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa kasalukuyan, ano po bang update natin? Meron na po bang pagbabago dito? Yan ba ay lumakas pa? At papaano po ba ito kikilos sa mga susunod pang mga oras? Sa kasalukuyan, itong bagyong Sitapa nga sa nakikita natin sa ating monitor, ito'y patuloy na lumalayo sa ating bansa at ito'y kumikilos nga ng pahilaga. Subalit sa susunod na 24 na oras, ito'y magbabago ng direksyon at kikilos ng northeast. So,
inaasahan din natin na sa susunod na 48 oras, posible itong mag-dissipate. Okay, Humihina. So ayan po mga kababayan, nabigyan po tayo ng ideya ni Mr. Mendoza kung saan na nga ba itong lokasyon, ito pong binabantayan po natin na Bagyong Tapa na nasa labas pa naman ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy nga po itong lumalayo dito sa ating port. So maliit na po talaga yung chance na ito ay makaapekto pa dito sa ating bansa at maaari rin po na sa mga susunod na oras, ito po ay magbago ng direksyon. Yan nga po mula po yan pa norte, maaari po yung gumalaw pa northeast at meron din pong posibilidad na ito ay patuloy na humina at mag-dissipate. At ito naman po Mr. Mendoza dahil nga po unang araw po ng Mayo, so panibagong buwan po para sa ating lahat. Ano po bang inaasahan natin lagay ng panahon para sa araw na ito, lalong-lalo na? At marami po sa ating mga kababayan na lalabas po ng kanilang mga tahanan para po makipagsapalaran at syempre po maghanap po ng trabaho sa malawakan job fair na gaganapin nga po yan dito sa Metro Manila. So ano po ba ang nilalaman ng ating 5 a.m. weather forecast? Para sa araw na ito, nakaka-apekto pa rin sa atin dito sa Northern Luzon, itong ridge ng high pressure area. Kaya't patuloy tayong itong ating buong kapuluan ay patuloy na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo pa rin pag-ulan at pagkulog pagkidlat lalo na sa dakong hapon o gabi. And Asahan natin din yung dahil mainit, yung mga pag-ulan natin sa hapon, kaya doon sa mga magja-job fair, magdala na lang ng mga payong. So ibig sabihin lamang po nito magandang balita para sa ating lahat dahil nga po malaking bahagi naman ng ating bansa ay makakaranas ng magandang panahon para sa unang araw na ito ng Mayo. At nabanggit rin po ni Mr. Mendoza na posible po ang pagkakaroon natin ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi, kaya po para doon sa mga attend o makikiparticipate dito po yan sa mga job fair ay make sure po na meron po kayong dalang payong para po hindi po kayo maulanan kung kayo po ay uuwi pagsapit po yan ng hapon o kaya naman po kung kayo po ay gabihin mula po dito sa inyong pagpila sa paghahanap ng inyong mga trabaho. At Mr. Mendoza, dahil napag-uusapan na rin po natin itong pagpasok ng panibagong buwan, yan nga po nasa month of May na po tayo. Ano po ba yung mga dapat nating asahang mga pagbabago sa ating panahon ngayon? Lalo na kung pag-uusapan po natin yung rainfall, yung temperature at syempre po gaano po ba kadaming bagyo ang posible pong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility kapag po ganitong buwan ng Mayo? Ngayong buwan ng Mayo, asahan ta rin natin yung magiging mainit na panahon dahilan sa ating mga historical data, pinapakita na kapag buwan ng Mayo, dito natin naitala yung pinakamatataas na temperatura dito sa atin sa Pilipinas. Pero ang ating mga rainfall naman, magiging mas marami ang amount dahil sa magiging mas mainit nga yung temperatura, so mas dadami yung thunderstorms natin. At ang bagyo naman natin ay naasahan natin ay 1 hanggang 2. So yan, nabigyan po tayo ng overview ni Mr. Mendoza sa kung ano nga ba yung mga dapat nating asahan kung pag-uusapan natin ang ating panahon kapag ganitong buwan ng Mayo. At syempre, nabanggit po ni Mr. Mendoza na magiging mas mainit pa po no, yung ating temperaturang mararamdaman kapag ganitong buwan ng Mayo. At syempre po, dahil nga po mas mainit, maaari pong mas malaki rin yung posibilidad ng pagkakaroon ng mas frequent na pagkakaroon natin ng thunderstorms. At kapag naman po pag-uusapan natin itong ating dami ng bagyo na maaari pong pumasok dito sa ating yan po ay maaaring 1 o 2. So yan po patuloy po nating babantayan yan, mga pagbabago sa lagay ng ating panahon sa mga susunod pang mga araw at syempre sa susunod pang mga linggo. At Mr. Mendoza, ito naman po dahil nga po nagpaalam na po tayo sa buwan po ng Abril. Ngayon po magkaroon lang po tayo ng recap. Gaano nga ba kainit yung naranasan nating panahon sa buwan ng Abril? Ano po ba yung inyong naitalang 5 highest temperatures sa month of April? At paano po ba natin ito i-assess? Ito po ba ay mas mainit yung naranasan nating panahon ngayong April 2014 compared po noong nakaraang taon? Ngayong buwan na ito, nakapagtala tayo ng mga top 5 temperature dito nga sa Tuguegarao City. At meron tayong 39 at sa Cabanatuan merong 38, sa Naiya 37, sa Sangley Point 37.2 at sa Dagupan 37. At inaasahan pa rin itong kumpara sa sinasabi nga niya kung mas mainit. Sa nakikita natin, nasa normal pa naman tayo dahil sa ngayon, hindi pa rin naman tayo naapektuhan ng El Nino. Wala pa tayong nakikita mga sign at neutral pa rin naman ang ating kondisyon.
Ayan, so talagang napakainit po ng temperaturang naitalabo dyan sa Tuguegarao City na umabot ng hanggang 39 degrees Celsius at yan nga po ay nai-record natin noong April 25 lamang. So yan po, patuloy po nating aambangan. Ito po nga patuloy na pag-akyat ng ating mga temperatura dahil nga po kanina nabanggit rin ni Mr. Mendoza na posible po no, na mas mainit pa nga ang ating panahong mararanasan sa buwan ng Mayo. At wala naman po tayong dapat pang ikabahala dahil nabanggit rin ni Mr. Mendoza na tayo po ay nasa normal pa naman. Ito pong ating mga temperaturang naitatala, bagamat ito'y matataas at talaga pong may init na yung panahong nararanasan natin. Tayo naman po ay nasa normal pa naman kung pag-uusapan natin yung ating panahon. Ay maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Natunghayan nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po malalaman po natin kung anong oras nga ba sisikat si Aring Araw. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.